Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Ito ang pinakakilalang masamang high school sa buong Korea. Hindi lang dahil sa marahas na ugali ng mga estudyante, kundi dahil pati ang ranggo sa paaralan ay minsan napagpapasyahan sa pamamagitan ng suntukan. Sa kabila ng ganitong kalagayan, gusto pa rin ni Yoon Gamin na makapasok sa isang top na universidad. Bata pa lang siya ay alam na niya na ang kaalaman ang pwedeng magbago ng kanyang kapalaran. Kahit walang nagtatanong, kusa siyang sumali sa iba't ibang review at tutor ang classes. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap, umangat siya sa ikatlo mula sa pinakahuli sa ranggo ng klase. Hindi siya nawala ng loob. Pagpasok niya sa middle school, kumuha pa siya ng pribadong tutor, ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang ikatlo mula sa huli. Sinisi niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang effort. Kaya nag-aral siya kahit saan, sa loob ng bus at kahit sa banyo. Sa wakas, umangat siya sa pangalawa mula sa huli, ngunit paulit-ulit pa rin siyang bumabagsak. Dahil dito, unti-unti siyang nawala ng gana. Isang araw, narinig niya ang usapan ng mga kaklase tungkol sa pagpasok sa technical high school at ang pagpasok sa kolehiyo gamit ang special admission. Bigla siyang nagkaroon ulit ng gana sa pag-aaral. Buong sigla siyang pumasok sa technical high school, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya na kung magpapakumbaba lang siya at mag-aaral ng mabuti, magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang pangalawa mula sa huli. Inisip niya na baka ang mga matitigas na estudyante ay nag-aaral ng seryoso sa bahay. Dahil dito, naisip niya ang huling paraan, ang bumuo ng isang study group. Nabanggit ng kaibigan ng kanyang ina na ang kanyang anak ay umangat ng 10 ranggo matapos sumali sa isang study group. Dahil dito, nag-apply si Gamin sa maraming study group, ngunit palagi siyang tinatanggihan dahil masyado raw siyang mahina sa pag-aaral. May ilang lalaki pang nangutya sa kanya at nagsabing mas mabuti pang ipanganak siyang muli kaysa makasali sa isang study group. Mula noon, nangako si Gamin sa sarili na gagawa siya ng sarili niyang study group. Humanap siya ng mukhang pinakamatalinong estudyante sa mga pasaway at nakita niya si Kim Se-hyun. Nang inimbitahan niya itong mag-aral, isang estudyanteng may ranggong ika-173 ang humamon kay Se-hyun. Ayaw makipaglaban ni Se-hyun, ngunit may nagbabala sa kanya na kung hindi siya lalaban ng maayos, isusumbong siya sa disciplinary department. Ang disciplinary department ay isang opisyal na grupong paranggang sa loob ng paaralan na gumagamit ng dahas para supulan ang mga pasaway na estudyante. Wala nang nagawa si Se-hyun kundi lumaban, ngunit hindi siya sapat ang lakas at natalo siya sa laban na yon. Sa araw ding yon, dumating ang bagong guro na si Ms. Lee. Napagtanto ni Gamin na siya ang dati niyang pribadong tutor noong middle school. Palagi nitong kinikilala ang kanyang pagsisikap at naniniwala na balang araw ay malalampasan niya ang kanyang mababang grado. Nang mag-roll call ang guro, ipinakita ng klase ang matinding kawalan ng respeto. May isang estudyante pang umutot sa gitna ng klase. Nagising sa galit ang leader ng bully na si Han-woo, at itinapon niya ang kape sa blackboard at pinarusahan ang estudyante. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Gamin si Ms. Lee upang balikan ang nakaraan. Mabait nitong tinanong ang kalagayan ng kanyang pag-aaral. Masiglang ikinwento ni Gamin ang plano niyang bumuo ng study group at sinabi niyang may balak siyang isali si Se-hyun. Sinundan ni Gamin si Se-hyun at walang tigil sa pagsasalita. Sa huli, napuno na si Se-hyun at pumayag na turuan siya. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang mga aralin ng may tiyaga, ngunit hindi pa rin ito maintindihan ni Gamin. Kahit detalyado ang mga notes niya, wala pa rin itong silbi. Totoo ngang wala siyang likas na galing sa pag-aaral. Tumanggi si Se-hyun na sumali sa study group at sinabi kay Gamin na hindi ito kailanman papayagan ni Pai Han-ul. Ang ama ni Han-ul ay isang kilalang gang leader na kilala sa pagiging malupit. Si Han-ul ang numero 1 sa paaralan, hindi dahil sa grado, kundi dahil sa lakas niya sa laban. Gumawa pa siya ng software na nagre-rank ng lakas ng mga estudyante upang mahumaling ang lahat sa power ranking. Hindi ito inalintana ni Gamin at ipinakita ang kanyang report card na pangalawa mula sa huli. Pilit siyang hinihikayat na mag-aral sila para sa kolehiyo. Sa galit, pinunit ni Se-hyun ang report card at binalaan si Gamin na tigilan na ang pangungulit sa kanya. Sa loob ng banyo,
Inakala ni Sehyun na sinusundan pa rin siya ni Gamin kaya nagmura siya ng malakas. Laking gulat niya nang si Hanwoo pala ang naroon. Agad siyang humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, ngunit hindi ito pinalampas ni Hanwoo at humingi ng 200,000 won bilang kabayaran. Nabagabag si Sehyun at walang nagawa. Dahil dito, siya ay binugbog ng malupit. Sa sandaling yun, biglang sumulpot si Gamin na may suot na mask at may hawak na fire extinguisher. Sa gitna ng kaguluhan, nailigtas niya si Sehyun. Ngunit hindi siya pinasalamatan ni Sehyun at sa halip ay sinisi pa siya sa panghihimasok. Sinabi niya na kung nakatakas siya, habang buhay siyang pahihirapan. Sinubukan niyang umalis ngunit muling nasalubong si Hanwoo. Kahit muling binugbog, hindi niya ibinunyag na si Gamin ang nagligtas sa kanya. Muling dumating si Gamin, binali ang pamalo at pinatumba si Hanwoo hanggang mawala nito ng malay. Palaging naniniwala si Gamin na ang malusog na katawan ay daan sa magandang grado. Mula pa noong 3 baitang, araw-araw na siyang nag-eehersisyo, at ang kanyang tiyuhin na nagpapatakbo ng isang martial arts gym ang tumulong sa kanya sa pagsasanay at disiplina ng katawan. Gusto ng paaralan na si Gamin ang maging susunod na leader, ngunit ang gusto lang talaga niya ay mag-aral. Matapos siyang mailigtas, umuwi si Sehyun na pagod na pagod. Ang kanyang ama na lasenggo ay sinabi sa kanya na mag-aral na lang ng welding pagkatapos ng graduation. Sinabi ng ama niya na sayang lang ang pera sa kolehiyo at mas mahalaga ang may kasanayan para igalang ng iba. Malungkot na umalis si Sehyun ng bahay. Dati siyang top student, ngunit dahil sa pagsunod sa utos ng kanyang ama, isinuko niya ang pagkakataong makapasok sa top high school at pumasok na lang sa technical school. Walang nakaunawa o sumuporta sa pangarap niyang makapasok sa kolehiyo kundi si Gamin lamang. Dahil dito, kinuha ni Sehyun ang kanyang lumang notebook na puno ng mga maling sagot at inilagay ito sa desk ni Gamin bilang suporta. Habang magpapasalamat na sana si Gamin, biglang may tumamang upuan sa kanya. Lumabas na nalaman ni Hanwoo na si Gamin ang lalaking nakamaskara noon. Pinulot ni Hanwoo ang notebook at sinindihan ito. Sa sobrang desperasyon ni Gamin na iligtas ang notebook, iniiwasan niya ang mga suntok ni Hanwoo. Kahit ganoon, nagawa pa rin niyang pabagsakin si Hanwoo. Nasira na ang notebook at labis na nagalit si Gamin kaya nagpasya siyang lumaban ng seryoso. Matapos ang ilang palitan ng suntok, bumagsak si Hanwoo sa lupa na wala ng lakas. Sa galit at kawalan ng pag-asa, inihagis nito ang nasusunog na backpack. Kalmadong sinipa ni Gamin ang backpack pabalik sa kanya. Ang estudyanteng may ranggong ika-220 ay natalo ang isang top 10 na mandirigma. Nabigla ang buong paaralan, ngunit ang gusto lang ni Gamin ay magising si Hanwoo at humingi ng tawad kay Sehyun. Nang makita ni Sehyun ang paso sa kamay ni Gamin, galit niyang itinapon ang nasunog na notebook sa basurahan at pumayag na siyang sumali sa study group. Sa sandaling yun, dumating si MS Lee at pinatay ang apoy sa backpack, ngunit huli na ang lahat. Dumating ang inspektor na mag-iinspeksyon sa paaralan at nasaksihan niya ang santukan at pagsusunog. Agad na itinuro ng vice principal si Gamin bilang bully at nagpasya itong paalisan siya sa paaralan. Matapang na nagsalita si MS Lee at sinabi na kasalanan ng paaralan ang nangyari. Wala raw ibang pagpipilian si Gamin dahil siya ang unang binyuli at sinaktan. Diretsahan niyang sinabi na sa paaralang ito, napipilitan ang mga estudyante na gumamit ng dahas para ipagtanggol ang sarili. Nakilala ng inspector si MS Lee bilang top scorer sa teacher certification exam noong nakaraang taon. Ngunit hindi siya nakapag-register kaya nakansela ang kanyang lisensya. Tinanong siya ng inspector kung paano niya aayusin ang problema ng paaralan. Sa kaba, naalala ni MS Lee ang ideya ni Gamin tungkol sa study group at nagpasya siyang itulak ito bilang solusyon. Naging interesado ang inspector. Napilitan ang vice principal na pumayag, ngunit naglagay siya ng kondisyon. Kailangang magkaroon ng 5 miyembro ang study group sa loob ng 2 linggo para makilala ito bilang opisyal na club. Para mangyari yun, nag-post sina Gamin at Sehyun ng mga recruitment notice, ngunit walang nag-sign up. Samantala, kumalat ang tsismis na si Gamin ay isang halimaw na bumubuga ng apoy. Isang lalaking pangatlo sa combat power ang hindi naniwala at binaliwala ang mga babala, kaya hinamon niya si Gamin. Inakala ni Gamin na sasali ito sa study group at masaya niya itong sinalubong.
Paglingon niya para kunin ang application form, bigla siyang inatake ng lalaki. Ngunit nakatuon lang si Gamin sa paghahanap ng form at madali niyang naiwasan ang lahat ng suntok. Nang maduraj ang form, umalis siya para kumuha ng bago. Sa hindi inaasahan, nabagsak ang lalaki ng pinto ng locker. Nalito si Gamin at hindi niya alam ang nangyari, habang si Sehyun ay gulat na gulat. Ang mga estudyanteng nanunood sa labas ay nagsimulang tingnan si Gamin bilang isang eksperto na kayang talunin ang kahit sino ng madali. Lalong kumalat ang tsismis. Hindi sinasadya ni Gamin na makabuo ng isa pang alamat. Naging kinatatakutan siya ng mga estudyanteng mas mababa ang ranggo. Walang nang ahas tumingin sa kanya sa mata. Ngunit ang gusto lang niya ay makahanap ng mga estudyanteng mahilig mag-aral sa pamamagitan ng eye contact. Habang nagrereklamo siya kay Sehyun, may nakita siyang kakaibang lalaki na papalapit. Ipinaliwanag ni Sehyun na ang lalaking yun ay kaibigan niya noong middle school na si Jang Hyun Yep. Nakalaunan ay nag-aral sa Amerika. Agad nilapitan ni Gamin si Hyun Yep at taus-pusong inanyayahan na sumali sa study group. Tinawanan siya ni Hyun Yep at sinabi na wala siyang pakialam kahit may masaktan sa paligid niya, basta mabuo lang ang study group. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Sehyun na mag-sports na lang sila imbes na mag-aral. Alam ni Gamin na may talento siya sa athletics, ngunit mahal na mahal pa rin niya ang pag-aaral. Pinalakas ni MS. Lee ang loob nila sa pamamagitan ng pagbili ng maraming gamit sa pag-aaral at paglibre ng pagkain. Nang umuwi siya, nakita niyang sira ang pinto ng kanyang bahay. Nasa loob si Han-woo, puno ng sugat. Mas maaga, pinarusahan siya ni Han-ul dahil sa pagkatalo niya kay Gamin. Inutusan siya na sirain ang trabaho ni MS. Lee. Kung hindi niya ito gagawin, papatayin siya. Sa isang kritikal na sandali, biglang namatay ang ilaw. May isang lalaking biglang sumugod, pinabagsak ang lahat, at tinulungan si MS. Lee na makatakas. Sa loob ng elevator, tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero at siya pala ay si Jang Hyun Yep. Nagkita na sila noon sa campus. Hinayla niya si MS. Lee papunta sa parking lot. Sinubukan ni MS. Lee na tumawag sa pulis gamit ang cellphone ni Hyun Yep, ngunit biglang inagaw ito ng isang gun. Sinubukan niyang pigilan ang gulo, ngunit naglakas loob pa ang mga lalaki na saktan ng isang guro. Nilabanan ni Hyun Yep ang ilan sa kanila, ngunit kalaunan ay nabugbog siya ng grupo. Nakilala siya ni Han-woo bilang batang sangkot sa isang kaso ng aksidenteng pagpatay noong middle school at inutusan ng kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Pagkatapos, tinangka niyang atakihin si MS. Lee. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Gamin. Tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin at mag-isa niyang hinarap ang mga kalaban. Inagaw niya ang mga pamalo at kedena at ginamit ang mga ito na parang nunchucks. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat. Gusto sanang itanong ni Hyun Yep ang tungkol sa kaso ng pagpatay na tila may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, pinigilan siya ni Gamin at binigyan ng pagkakataon si Han-woo na makatakas. Sinubukan pa niyang habulin ito, ngunit napahinto siya dahil sa matinding sakit ng kanyang tiyan. Bago umalis, binalaan niya si MS. Lee na huwag umasa na ang masasamang tao ay agad na mapaparusahan. Binalaan din niya si Gamin na huwag ituloy ang pagbuo ng study group. Pagkatapos, ibinalik ni MS. Lee kay Gamin ang aklat tungkol sa alamat ni Bruce Lee. Dumating si Gamin dahil naiwan niya ang libro sa kanya. Nag-alinlangan si MS. Lee kung tatawag siya ng pulis, ngunit may biglang kumatok sa pinto. Isa ito sa mga gun. Lumuhad siya at nakiusap kay MS. Lee na patawarin siya. Sinabi niyang inutusan lamang sila ni Han-ul, at papatayin sila kapag hindi sila sumunod. Naawa si MS. Lee at pumayag siyang palayain siya basta't sasagutin niya ng totoo ang kanyang mga tanong. Kinabukasan, may nagpadala ng mensahe na gustong sumali sa study group. Mabilis na pumunta si Gamin sa silid-aralan ng nagpadala. Ngunit agad siyang umatras. Puro babae ang nasa loob at hindi niya alam kung sino si Ji-woo. Isang babaeng kulot ang tumawag sa pangalan ni Ji-woo. Nang makita ito ni Sehyun, agad niyang sinabihan si Gamin na umalis dahil si Ji-woo ay kambal na kapatid ni Han-woo. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid-aralan. Binubuli ng mga babae si Ji-woo at ang kaibigan niyang si Haewon. Nilate nila ang kanilang study schedule, tinapakan ito, at dinikitan pa ng inuyang bubble gum.
Agad itong nasalo ni Gamin at pinuri pa niya ang schedule. Sa sandaling yun, pumasok si Gujin mula sa disciplinary department. Ipinakilala niya ang sarili bilang nobyo ni Jiwoo at nagbanta na paparusahan siya dahil sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Biglang inihagis ni Gamin ang bubblegum sa mukha ni Gujin. Muntik nang magkasuntukan, ngunit dumating ang guro at pinigilan sila. Gayunman, alam nilang ang pakikialam sa disciplinary department ay magdadala ng walang katapusang problema sa study group. Biglang umamin si Haiwon na siya ang nagsumite ng application gamit ang pangalan ni Jiwoo. Ginawa niya ito dahil umaasa siyang mapoprotektahan nila si Jiwoo laban sa pambubuli. Isa siyang transfer student na hindi sinasadyang nakagalit ang babaeng kulot at naging target nito. Pinagtanggol siya ni Jiwoo kaya lalo itong kinagalitan. Bukod dito, may mahalagang bagay na nawala kay Hanwoo habang siya ay nagtatrabaho part-time. Pumayag si Gujin na pautangin siya, ngunit inutusan niya itong magnakaw sa isang convenience store at ni-record niya ang buong pangyayari. Mula noon, tinakat niya si Jiwoo gamit ang video at pinilit siyang maging nobya niya. Malapit nang lumipat ng paaralan si Haiwon kaya nakiusap siya kina Gamin at Sehyun na tulungan siyang burahin ang video. Nabahala si Sehyun dahil ang video ay nasa opisina ng disciplinary department. Nang marinig ito, hindi pa rin natakot si Gamin. Nagtago siya sa loob ng locker sa opisina at narinig niya ang usapan. Doon niya nalaman na si Gujin pala ang nagnakaw kay Hanwoo noong gabing iyon. Ibinalik niya ang ninakaw na pera kay Hanwoo at ni-record ang lahat upang kontrolin siya. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Hanwoo. Samantala, tinawag ni MS. Lee si Gujin sa opisina at nalaman niya ang lahat ng ginawa nito. Hindi ito tumanggi at sinabi pa niyang si MS. Lee ang pinaka-interesanteng guro na nakilala niya. Sa kabilang panig, nagpa siya si Gamin na kumilos. Nang makita niyang may USB na nakasaksak sa computer, sinadya niyang magpahawak ng paa kay Gujin. Dahan-dahan siyang gumalaw palapit sa computer at inagaw ang USB. Tumayo siya at malinis na pinabagsak si Gujin, ngunit nasalubong naman siya ng tatlong iba pang lalaki. Dahil mas marami ang kalaban, napahigi siya sa sahig, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang USB. Nagpa siya ang masamang si Gujin na i-upload ang video online upang sirain ang buhay ni Hanwoo. Sa labas, pinag-usapan ni Sehyun at Haiwon kung paano ililigtas si Gamin. Narinig ito ni Jiwoo na dumaraan at nagpa siya siyang sumama sa kanila. Biglang sinipa ni Gamin ang pinto at tumakbo palabas dala ang computer. Ngunit nadapa siya at dumulas ang computer hanggang sa paanan ni Sehyun. Hinaranggan ni Gamin ang mga humahabol habang tumakbo si Sehyun papunta sa rooftop dala ang computer. Pinilit ni Gujin si Sehyun na ibigay ang computer. Nang makita ni Sehyun na walang tao sa ibaba, itinapon niya ito pababa. Susugod na sana si Gujin para atakihin siya. Ngunit biglang dumating si Jiwoo at madali niyang natalo si Gujin. Pagkatapos nito, dinala ng isang guro si Gamin palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog sa sahig ang USB. Napansin ito ni Haiwon at sinubukan niyang pulutin, ngunit inagaw ito ng babaeng kulot at sinabing ibabalik niya ito kay Gujin. Sa unang pagkakataon, nagalit si Haiwon. Minura niya ang babae at sinugod ito upang mabawi ang USB. Pinuri ni Jiwoo ang kanyang tapang at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Hanwoo. Mas maaga, sinabi na sa kanya ni Hanwoo ang katotohanan at binigyan siya ng kutsilyo upang tuksuhin siyang patayin si Gujin. Sa gitna ng krisis, hinaranggan ni MS. Lee ang kutsilyo gamit ang kanyang katawan. Inaral ni MS. Lee ang background ni Hanwoo at alam niyang namumuhay siyang mag-isa. Alam din niyang gusto nitong patayin si Gujin para masuportahan ang pag-aaral ng kapatid niya, kaya nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Inaliw siya ni MS. Lee at sinabing tutulungan niya siya. Mabilis na binuhat ni Gamin si MS. Lee at dinala sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si Jiwoo kay MS. Lee para sa ginawa ng kanyang kapatid. Sinamantala ni MS. Lee ang pagkakataon at inimbitahan si Jiwoo na sumali sa study group. Nagpasya rin si Haiwon na huwag nang lumipat ng paaralan at gusto niyang sumali rin sa grupo kasama si Jiwoo. Dahil sa init ng pagtanggap, pumayag si Jiwoo na sumali. Samantala, ipinadala si Hanwoo sa isang juvenile center.
Si Hanul naman ay inaresto ng pulis, ngunit mabilis ding nakalaya kinabukasan. Isang araw, may sumigaw mula sa ibaba ng gusali na humahamon ng one-on-one laban kay Gamin. Ang balitang natalo ang disciplinary department ay nagdulot ng matinding ingay sa paaralan. Mabilis na kumalat ang tsismis na gusto raw ni Gamin na pamunuan ang buong paaralan. Ang unang humamon sa kanya ay si Kang, ang numero 1 sa ika-11 baitang. Ayaw siyang pansinin ni Gamin, ngunit nang makita niyang pinunit ang application ni Lee Jun para sa study group, tumalon siya pababa at sinuntok si Kang hanggang bumagsak ito. Mahilig na sa pakikipaglaban si Lee Jun mula pagkabata, ngunit palagi siyang natatalo. Inakala niyang mahina ang kanyang katawan kaya nagsimula siyang sanayin ang kanyang paghinga. Nagsusuot siya ng short sleeves kahit taglamig, ngunit patuloy pa rin siyang nabubugbog. Inisip niyang kulang pa rin ang kanyang effort kaya mas lalo pa siyang nag-ehersisyo, kahit sa klase o sa loob ng bus. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Isang araw, narinig niya na para lumakas ay dapat pumasok sa technical high school. Nagkaroon siya ng pag-asa at nag-enroll sa paaralang yun. Doon, natutunan niya ang maraming fighting skills at umangat mula ika-173 hanggang ika-17 sa rangkang. Ngunit kahit gaano pa siya magsikap, hindi na muling umangat ang kanyang ranggo. Matapos niyang makita ang laban ni Gamin at Hanwoo, nagpasya siyang sumali sa study group. Tumanggi si Gamin dahil ang tanging gusto ni Lee Jun ay pagbutihin ang kanyang fight ranking. Sinabi ni Lee Jun na magfo-focus siya sa pag-aaral para patunayan ang kanyang determinasyon. Dahil dito, binigyan siya ni Gamin ng isang test na kailangang tapusin bago sila bumalik. Habang seryosong sinasagutan ni Lee Jun ang test, biglang pumasok ang isang lalaking may tattoo. Nilapigan niya ang libro at napagkamalan si Lee Jun na si Gamin. Sinabi niyang sumama ito sa kanya para sa isa pang test. Dinala nila si Lee Jun sa isang liblib na warehouse. Sinabi ng lalaki na isa siyang scout ng YB family na naghahanap ng backup fighters. Tanging ang top 3 mula sa bawat paaralan ang pwedeng sumali. Kung matatalo ni Lee Jun ang 3 lalaki at makuha ang susi ng kotse sa hood, magiging backup fighter siya at mapapasa kanya ang kotse. Samantala, inakala ng lahat na tumakas si Lee Jun. Ngunit nang makita ni Gamin ang test paper, napansin niyang may mali. Nang dumating si Jang Hyun-yep, saka lamang nila nalaman na dinukot ng gang si Lee Jun. Napagtanto ng scout na hindi pala si Gamin si Lee Jun at nagpasya siyang parusahan nito. Sa sandaling yun, dumating si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang test paper at sinabi na pumasa si Lee Jun. Nang makita ang kalagayan ni Lee Jun, handa na silang lahat na lumaban. Si Ji-woo ang unang umatake at agad na sumunod si Jang Hyun-yep. Ginamit ni Gamin ang kaalaman niya upang talunin ang isang lalaking may kutsilyo, pagkatapos ay sinugod niya ang scout. Ngunit nanaig ang lakas ng scout. Kahit nagtulungan silang tatlo, malubha pa rin silang nabugbog. Pilit na tumayo si Gamin at nagpasya siyang gamitin ang mapanganib na teknik na matagal nang ipinagbawal ng kanyang tiyuhin. Ginamit niya ang isang one-sided attack technique hanggang sa mabasag ang pader. Biglang yumandar ang isang kotse. Agad na tumayo si Lee Jun at itinulak si Gamin palayo. Mabilis na nakapag-react si Gamin at naiwasan ang panganib. May isang lalaking may sombrero ang bumaba mula sa kotse at inimbitahan si Gamin na sumali sa YB family. Matatag itong tumanggi at sinabi na ang gusto lang niya ay mag-aral at makapasok sa kolehiyo. Pagkatapos nito, nilate ng lalaking may sombrero si Jang Hyun-yep. Tinanong niya kung pumunta ba ito sa kanilang paaralan para makiramay o kung nakasulat ba yon sa huling habilin. Labis itong ikinagalit ni Hyun-yep kaya agad niya itong hinabol gamit ang kanyang motorsiklo. Dumating ang mga pulis at inaresto ang scout at ang mga tauhan nito. Bago umalis, binigyan ng isang detective si Gamin ng calling card at nagpasalamat dahil sa pagtulong nilang mahuli ang mga gangster. Pagbalik sa base, pinuri ng lalaking may sombrero ang naging laban ni Gamin at sinabing kahanga-hanga ang kanyang ipinakita. Binigyan din siya ni Hanul ng bihirang 4-star rating. Matapos maranasan ang panganib at halos mamatay ng magkakasama, tuluyan ang nabuo ang study group na binubuo ng 5 miyembro upang magbigay ng lakas ng loob sa isa't isa. Nagpasya si Ms. Lee na dalhin sila upang bumisita sa study group ng ibang paaralan. Ang 4 ay nagsuot ng kanilang pinakabagong damit at kumpiyansang naglakad sa Seoul.
Dahil sa rekomendasyon ni MS. Lee, nakapunta sila sa top rank na paaralan na Manal High. Habang nalilito si Gamin, nagkamali siya ng pasok at aksidenteng napunta sa katabing paaralan na kilalang masama, ang Manak High. Samantala, habang naghihintay, nagpa siya si Lee Jun na maglaro muna upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila at ng mga top students. May isang babae roon na mayabang at halatang ayaw makipag-usap sa kanila. Halos magbanggaan sila ni Jiwoo. Ipinaliwanag ng isang lalaki na agresibo ang ugali ng babae dahil palagi silang binubuli ng masasamang estudyante mula sa Manak High. Samantala, may isang top student na bina-blackmail. Kahit tumawag ang kanyang mga magulang sa pulis, haharap pa rin sila sa paghihiganti. Hindi ito alam ni Gamin. Pumasok siya sa gusali at agad siyang pinalibutan ng mga bully. Sinuntok niya ang lumilipad na fire extinguisher. May isang lalaki sa loob ang nakarinig ng ingay at inakala niyang binubugbog si Gamin. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang lahat ng kaibigan niya na nakahandusay sa sahig. Ang batang humihingi ng pera sa kanyang ina ay nakita si Gamin na biglang sumulpot. Sa sandaling yun, tumawag si Sehyun at hiniling kay Gamin na iligtas ang bata mula sa Manak High. Agad na tumayo ang bata at sinabihan si Gamin na umalis na sila habang may pagkakataon pa. Biglang lumitaw ang pinakamalakas na halimaw ng paaralan. Kalmadong tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin, ibinuhos ang buong lakas, at mabilis niyang pinabagsak ang kalaban. Pagkatapos nito, dinala niya ang bata pabalik sa Manal High. Matagumpay nilang naibahagi ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Bago sila umalis, taos-pusong humingi ng paumanhin ang mga top students. Hinayla ng bata si Gamin sa isang tabi at tinanong kung naaalala pa niya siya. Naging magkaklase pala sila noong middle school. Noon, humiling si Gamin na sumali sa study group nito ngunit siya ay tinawanan at minamaliit. Humingi ng tawad ang bata sa kanyang pagiging mayabang noon at sinabi niyang naniniwala siya na si Gamin ay kayang maging numero 1 sa paaralan, at kahit sa buong bansa.